For today's video ay may sakit nga si Lola at hindi makakain ng ayos kaya naman ay pagluluto natin siya ng chicken soup. Isa nga lamang hita ng manok ang aking gagamitin at lalagyan natin ng napakaraming gulay. Ang mahalaga nga dyan ay yung sabaw para may mahigop si Lola. Ayan nga't pandihiwa ko dyan sa manok at hindi maputol-putol dahil napakapurol ng aming kutsilyo. Kaya naman inihasa ko muna sa puwet ng tasa para tumalas. Kapag nga kayo walang hasaan at mapuro lang inyong kutsilyo ay subukan nyo din yan at siguradong epektibo. Ayan nga, tiniwa ko na nga ang hita ng manok at mayroon pa nga yung buto. At kita nyo naman at gamit ko ang kutsilyo na inihasa ko sa tasa. At pati nga buto ay nahiwa din. Hinati ko nga sa 3 yung manok at bumawas ako at aking ipiprito para may pangulam ako sa tanghalian. Ayan namang aking lulutuin na yan ay para lamang naman kay Lola at hindi naman kumakain ng karne, sinili. Mahilig nga si Lola sa mga pagkaing may sabaw at ayaw niya ng tuyot o dry ang kanyang pagkain. At dahil sagana kami sa gulay dito sa bahay ay lalagyan natin ng maraming gulay. Isa nga din yan sa sikreto ng mga tao dito sa Israel para humaba ang kanilang buhay. Ay ang kumain araw-araw ng gulay. Ang gulay na pampahaba ng buhay. Lalagyan ko ngayon ng zucchini, patatas, carrots, kamote at sibuyas lamang at walang bawang. Hindi nga ako naglalagay ng bawang sa pagkain ni Lola. Abay may saaswang ata at amoy pa lamang ay ayaw na ng bawang. Si Lola ay masyadong sensitive sa pang-amoy at kahit nga amoy ng pabango ay ayaw niya. Buti na nga lamang at may pinto na din yung aming kusina. Kahit nga prito ay ayaw din ang amoy ni Lola. At ayaw din nga ni Lola na lagi akong kumakain ng prito dahil hindi daw yun healthy. Kaya naman kapag nagluluto ako ng pagkain ko, lalo na ang prito, ay isinasara ko yung pintuan para hindi maamoy ni Lola. Yan nga luto ng manok na gagawin ko ay paborito din niya ni Lola. Kahit nga simpleng luto lamang ay napaka-healthy naman. Wala nga ganang kumain si Lola kaya naman nasabi ko sa kanya ay pagluluto ko siya ng marak-op ang tawag dito o chicken soup. At habang ako'y naghahanda ng lulutuin ay nagpakulo na din ako ng tubig sa electric kettle o kumkum ang tawag dito. Ayan at inuna ko munang ilagay ang mga gulay at pakukuluan ko muna yan bago ko ilagay ang manok. At nang kumulo na nga ay nilagay ko na din yung 2 piraso ng manok at nilagyan ko ng timpla. Asin at chicken powder lamang ang inilagay kong pampalasa at wala din paminta dahil ayaw ni Lola. Dito nga sa Israel ay hindi uso ang paggamit ng bechin at chicken powder ang kanilang nilalagay. Ayan at pagkatapos ka na timplahan ay takpan lamang at hayaan lamang hanggang sa maluto. Medyo matagal-tagal ko nga yung niluto dahil gusto ni Lola ay malambot na malambot ang karne. Kaya naman dinagdagan ko pa ng tubig at hinayaan ko lamang hanggang sa maluto. At ayan nga't ang ating Disney princess na si Nilush ay tulog na tulog. At habang nga natutulog si Nili ay pinaganda ko na din siya ng kanyang pananghalian para pagising niya ay ready na at basta na lamang kakain. Sige, tinakain tayo. Kain tayo. Bete ako, Nili. Gat. Ayan nga, tulala pa nga si Nili at kalasing antok pa at kagigising nga lamang ng mga oras na yan. Happy tummy na naman si Nili for today's video at ayan nga ang kanyang tanghalian. Mayroong vegetable salad na niyadyad na pipino at kamatis na mayroong hummus. Mayroon din tinapay, tuna na may white cheese at mayroon din buckwheat o kusemet ang tawag nila dito. Napaka-healthy nga din ang mga pagkain ni Nili at araw-araw nga din ay kumakain siya ng gulay. At dahil food is life ang aking alaga na yan ay laging ganado sa kanyang mga pagkain kahit simple lamang. Hindi mahirap pakainin, ang kaso ay gusto ay mayat maya ay kumain. Kaya naman kontrolado ko din ang kanyang pagkain dahil kapag pinabayaan ay talaga naman lolobo din. Kita nyo naman at simut sarap si Nili at pati yung katas ng gulay itinungga na sa plato. Masarap nga bigyan ng pagkain si Nili at talaga namang ubos na ubos at talagang walang tira. Kutsarang maliit nga lamang din ang binibigay ko kay Nili para yung pagsalok niya ng pagkain hindi sobrang madami. At hindi din siya gumagamit ng tinidor dahil masanay siya kapag kutsara ay kutsara lamang at kung tinidor ay tinidor lamang. At dahil nga wala ding ipin si Nili ay kailangan ay puro malambot din ang kanyang pagkain. Ayan nga't luto na at malambot na din ang manok kaya naman inilagay ko na ang pampinali na dahon-dahon na petrosilya ang tawag dito. O parsley sa English. Ay kung ari nga ay sa atin sa Pinas at nagluto tayo ng sinabawang manok o tinola ay malunggay ang ating inilalagay. Ayan nga't pinakuluan ko lamang ng ilang minuto at pagkatapos ay luto na. At syempre, tikiman time, titignan natin kung ayos na ang lasa. Ayan nga't ayos na at pwede na natin pakainin si Lola. Shoutout time! Shoutout po kay Ricky and Shaila Ruman ng Etiaga Isabela. Shoutout po kay Michelle Colon. Shoutout po kay Izay Iscarmosa ng Doha, Qatar. At shoutout po kay Joan Bueno ng North Caloocan. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.